Guro, bakit mo kailangang hukayin ang aking espiritual na ugat? Alagad mo rin ako. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Alagad mo si Shen Qingsh. Mahina ang katawan niya. Kapag nasa kanya ang espiritual na ugat mo, saka lamang usad ang kanyang pagsasanay. Ako ang nakapulot sa iyo at nagbalik sa iyo rito. Inalagaan kita sa loob ng maraming taon. Panahon na para suklian mo iyon. Ikalawang nakatatandang kapatid na babae. Ayokong mauwi sa ganito. Pero sabi ng lahat sa sekta, wala kang silbi. Hayaan mo ako na ang magsanay para sa iyo. Mananatili ka pa rin bilang pinakamamahal kong senior sister. Kaya pala. Simula nang dumating ka, isa na lang pala akong kasangkapan. Isang pamunas ng paa mo. Hindi maganda ito. Pasasabugin niya ang kanyang dantian. Mamatay ka, taksil na alagad. Tapusin na natin ito ng ganito. Ayos na rin iyon. Wala na akong utang sa inyo. Hindi ko pa tapos iguhit ang draft ng disenyo. Kailangan na iyon ng kliyente bukas. Hoyan Densek. Ikalawang nakatatandang kapatid na babae. Paborito ng lahat. Sa nobela, may problema ang junior sister. Senior sister, ikaw na. Gusto ng junior sister ng banal na sandata. Senior sister ang kukuha. Nasira ang espiritual na ugat ng junior sister. Kaya ang sa akin ang hukayin. 24 na karat na katangahan ito, ano? Anong napaka-klitse na plot twist ito? Pipigain hanggang sa wala ng halaga. Tapos tatagos pa sa puso ng isang palaso. Kahit ang ithi sa trabaho, hindi ganito kalupit. Ang sektang ito ay grupo lang ng mga alagang prinsesa. Ang taong gamit na ito. Kung sino ang gustong gumawa, siya ang gumawa. Kailangan ko ng kumaripas. Puro mga alagang prinsesa ang sektang ito. Ikalawang senior sister. Ano ba ang ginagawa mo riyan ng palihim? Ha ha ha. Narito ako. Sinisikap kong maunawaan ang diwa ng larawang ito sa pader. Bigla ang kaliwanagan. Huwag mo akong gambalain. Oh. Ang sektang ito ay puro. Sige na, hindi ko na sila susumpain. Sa totoo lang, hindi ko kayang makipagsabayan sa sektang ito. Magpapaalam na ako. Ikalawang senior sister. Saan po kayo pupunta? May lihim na utos mula sa guro. Bababa ako ng bundok para magsagawa ng isang espesyal na misyon. Lihim ito, huwag mong ipagsasabi. May token ba ang lihim na utos? Junior brother. Ang tunay na lihim ay walang token. Lihim pa ba ang tawag doon? Ay, may punto ka nga. Tara na. Ikaw na ang bahalang magbantay sa sekta. Bakit parang kakaiba si senior sister ngayon? Ang dating may-ari ng katawan ay isang batang kinuha ni Guro Lu Juling mula sa paanan ng bundok. Mahina ang kanyang likas na talento, pero tinanggap pa rin siya bilang alagad. Isa na iyong napakalaking biyaya. Tiate. Salamat sa pasasalamat, pero kailangang buhay ko pa ba ang ipambayad? Huwag na nga. Kahit taga-Huyan Densek ka pa, o taga-Looking Sek, ikaw ang pinakamamahal na junior sister. Ako ang may espiritual na ugat ng ikalawang senior sister. Kung sino ang gustong magsilbi, siya ang magsilbi. Ako si Suksingye. Aalis na muna ako. Anong paghahari? Anong comeback? Ayoko ng lahat ng iyan. Gusto ko lang natahimik na humiga at magpakawalang pake. Mamuhay ng payak at mabuhay ng walang gulo. Pero heto ang problema. Napakalawak ng mundo ng cultivation. Saan ako pupunta? Siguradong may isang sect na hindi puro grind, di ba? Itong taong ginagawang kasangkapan. Kung sino ang gustong maging ganoon, siya na. Kahit ano pa man. Hindi ako iyon. Ang tanga naman. Sa lintik na lugar na ito, wala man lang karwaheng hinihipa ng hangin. Tirik na tirik ang araw. Mga bulaklak. Naku, mukhang 800 taon nang hindi sinasahuran ang lalaking ito. Katatapos lang niyang ilibing ang sarili niya. Umaaso pa ang malas niya. Per, iniwan ka. Halos ganoon na nga. Pusong bigo nga talaga.
Uso rin pala ito sa mundo ng cultivation. May gusto akong babae. Matagal na. Ano man ang sabihin niya. Sinusunod ko. Pero sa huli, ni hindi niya ako nilingon. Para sa kanya, kaya kong gawin ang kahit ano. Grabe, kasangkapan na kasangkapan ang dating. Bakit parang pamilyar? Iyong taong sinasabi mo, siya ba iyong tipo na laging napapaligiran ng sandamakmak na lalaki, na parang umiikot ang mga bituin sa buwan? Paano mo nalaman? Aakit talaga siya ng lahat. Si Shen King. Siya na naman. Tumakbo na ako ng daan-daang li. Pero hindi ko pa rin siya matakasan. Direktang alagad ako ng King Yun-sek. Ang babaeng gusto ko ay si Shen King, ang junior sister ng Hyan Den-sek. Napakasilaw niya. Napakaganda. Para sa kanya, kaya kong gawin ang kahit ano. Heto na naman tayo. Kahit tuluyang masira ang Dao heart ko. Tigil. Ha? Iyong sinabi mo kanina, nasisirain ang Dao heart mo. Seryoso ka ba? Seryoso ako. Per, may sakit ka. Kailangan mong magpagamot. Anong sakit? Sakit ng pusong umiibig. Sindrome ng taong bilib na bilib sa sarili niyang sakripisyo. Malalang yugto ng pagiging kasangkapan. Sabay-sabay ang tatlong sakit. Terminal stage na ng pinagsamang syndrome iyan. Wala ka ng pag-asa. Ha? Kalimutan mo na. Hindi ko maipaliwanag sa iyo. Sabi mo, taga-King Yun-sek ka. Kumusta naman ang sekta ninyo? May libreng pagkain ba? Masyado bang toxic at competitive? Naghahanap ako ng ganoong lugar. Hindi masyadong mahigpit sa mga alagad. Hindi kailangang araw-araw magpakamatay sa laban. Mas maganda kung sagot pa ang pagkain. Yung tipong chill lang. Isang sekta na hindi laging nakikipag-unahan. Meron ba? Meron ba? Sabi mo, meron. Parang bahay pahingahan ng matatanda. Kung makahanap ka ng ganoon, isama mo rin ako, ha? Ang King Yun-sek namin, isang salita lang. Mahirap. Sobrang hirap. Ayos lang maging mahirap. Ibig sabihin, walang pumupunta roon. At walang naghahanap ng gulo. Ang King Yun-sek namin. Kahit mahirap, mabuti naman ang mga tao. Mabubuti ang lahat. Kapag mababait ang tao, madaling pakisamahan. Hindi kailangang magpatayan sa araw-araw. Sayang nga lang, sobrang hirap namin. At halos hindi na kayang kumpunihin ang malaking depensa ng bundok. Sa ibang sekta, nagmamakaawa ang mga alagad na makapasok. Sa amin, nagmamakaawa ang mga elder na huwag umalis ang mga alagad. Ayun na nga. Pupunta ako sa King Yun-sek. Magiging alagad. Sasali sa sekta. At magiging estudyante ninyo. Sigurado ka ba? Talagang napakahirap ng King Yun-sek namin. Mula nang sumali ako sa sekta noong 10 taong gulang ako. Araw-araw akong puro steam ban lang. Mahirap. Ayos lang iyon. Kapag mahirap, ibig sabihin kaunti ang tao at walang rat race. Walang rat race. Gusto ko lang makahanap ng lugar. Natahimik lang akong mabubuhay. Mamuhay ng simple at payapa. Hindi ko habol ang pag-akyat sa immortalidad. Hindi ko rin habol ang dakilang Dao. Ang hinihiling ko lang, huwag ko nang muling makasalamuha ang paborito ng lahat na munting junior sister. Parang may maling akala ka tungkol sa King Yun-sek. King Yun-sek, heto na ako. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang pagre-recruit ng mga alagad ng King Yun-sek ay matatapos na pagkalipas ng kalahating oras. Kaya isinakay kita sa espada para makarating tayo agad. Kung ganoon, bilisan mo pa ang lipad. Ito na ang pinakamabilis ko. Anong nangyayari? Bigyan mo naman ako ng seatbelt. Huwag mong hilahin ang damit ko. Mawawala sa balanse ang espada. Mukhang pangkaraniwan lang ang kakayahan ng mga ito. Sa loob ng 100 taon, ang King Yun-sek ay palaging pinakahuli sa 5 sekta. Hindi sapat ang mga resources. Lahat ng may magandang talento ay pumupunta sa ibang sekta. Dakilang ninuno. Maghulog ka naman ng isang magaling na alagad mula sa langit. Buksan ninyo ang daan. Nandito na tayo. Grabe, nakakakaba. Lulinyuan. Elders How, may dala akong gustong magparehistro. Alam ba ninyo, kung gaano kamahal ang mga spirit stone para kumpunihin ang pintuan ng bundok? Aabutin na ako ng hukay dahil sa inyo. Hoy, magandang araw, Elder. Ako si Suksingye. Naparito ako para maging alagad. Huwag naman kayong maging kuripot. Seryoso ka ba? Sanay akong magtiis. Masipag ako sa trabaho. Hindi ako naghahanap ng gulo. Tanggapin ninyo ako. Viking yan. Ikaw ang mag-asikaso ng pagpasok niya. Sumunod ka sa akin. Pangalan. Suksingye. Dating sekta. Nag-iisang tagapagsanay. Walang sekta o samahan. Edad. Ugat espiritual. Ugat espiritual ng kidlat.
Iisang ugat espiritual. Iisang ugat espiritual. Bakit ka napunta sa sekta ng King Yun? Dahil, masarap ang pagkain sa sekta ng King Yun. Busog ako lagi. Masarap ang pagkain. Sabi nila, may 5 tinapay sa bawat kain. Pwedeng mabusog at makatulog ng maayos. Ang ganitong sekta, kakaunti lang ang ganitong sekta sa mundo ng pagsasanay. Maligayang pagpasok sa sekta ng King Yun. Salamat. Pagkapasok ko sa sekta ng King Yun, magiging pangkaraniwang batang alagad lang ako. Hindi ako agaw ng pansin. Hindi ako maghahanap ng gulo. Walang alalahanin sa pagkain at damit. Perpektong pamumuhay na nakahiga lang. Ito ang iyong palatandaan bilang alagad. Pagkalipas ng 1 buwan, magkakaroon ng pagsusulit sa talento. Maghanda kang mabuti. Pagsusulit sa talento. Ano ang susukatin? Malalaman mo pagdating ng araw. Pagsusulit sa talento. Bahala na. Mas mabuting pinakamababa ang resulta ko. Mas mababa, mas ligtas. Sintang nakababatang kapatid. Narito ang pangunahing bulwagan. Iyong nasa kaliwa. Iyong nasa gitna. Ang tigre na nakangiti. Iyong nasa tabi ng bintana. Mukhang malaking asong naghihintay pakainin. At iyong nagdala sa akin dito. Ang tipo namang mahinahon. 4 na klase ng nakatatandang kapatid sa sekta. 4 na magkakaibang lasa. Ang ganda ng pagkakatagpi ng mga damit ninyo. Totoo nga. Talagang nasasanay sa kakapraktis. Mga nakatatandang kapatid sa sekta. Ito ang bagong dating ninyong nakababatang kapatid sa sekta. Suksingi. Bagong nakababatang kapatid. Sa wakas, may nakababatang kapatid na rin tayo. Ako si Xiao Zhaoye. Ako ang iyong ika-4 na nakatatandang kapatid sa sekta. Tagapagsanay ng espada. Kapag may nang-api sa iyo, banggitin mo ang pangalan ko. Tagapagsanay ng espada. Wasak na ang pagsasanay mo, ang yabang mo pa rin. Kung hindi lang sa sobrang sigasig mo, medyo naaawa na akong panoorin ka. Shen Zixu. Siya ang iyong ika-2 nakatatandang kapatid sa sekta. May alam siya sa halos lahat ng bagay. Kung may hindi ka naiintindihan, maaari mo akong tanungin. Napaka-opisyal naman ng ngiti niya. Sa unang tingin, mukhang mahinahon. Pero sa loob-loob niya, tuso pala. Si Viking yan naman. Tawagin mo na lang akong ika-3 nakatatandang kapatid sa sekta. Kamakailan lang, nakagawa ako ng isang batch ng mga eliksir na pampalinaw ng puso. Kung kailangan mo, maaari mo akong puntahan anumang oras. Ika-3 kuya, naghahanda ka na ba para sa pag-ayos ng mga tabletas para sa isang tao? 10 minuto pa lang tayong magkakilala. Salamat. Kuya, ikaw naman. Bagong junior sister. Magsalita ka naman kahit isang beses. Lulin Yuan. Kilala mo siya. Ganoon na lang. Sandali. Ang 4 na ito, pawang mga simp ni Shen Qingsh. Mga sunod-sunuran. Walang nakaligtas. Anong klaseng biro sa impyerno iyon? May kanya-kanyang galing. Pero sa kamalasan, nag-uunahan din sila. Nakatakas ako sa Huyen Dantong. Pero hindi ako makakatakas sa 4 na ito. Sa harapan ko, dahan-dahan silang naglalakad patungo sa kapahamakan. Hi, magandang araw sa inyong lahat mga kuya. Ako si Suksingi. Mula ngayon, iisa na tayong pamilya. Tama. Isang pamilya. At pagkatapos, pagsasaluhan natin ang biyaya. At sabay-sabay haharap sa problema. Ang problema ni kuya ay problema ko rin. Ang abala ni kuya ay abala ko rin. Napakabuti mo naman, junior sister. Naipaghanda na ang kwarto mo, junior sister. Nasa silangang gusali. Ako na ang maghahatid sa iyo roon. Munting junior sister. Anong uri ng espiritual na ugat ang mayroon ka? Hahanapan kita ng angkop na paraan ng pagsasanay. Ugat ng kulog. Napakataas ng talento mo, junior sister. Bakit ka napunta sa King Yun Sect? Dahil, sabi ni kuya, maganda ang samahan sa King Yun Sect. At walang toxic na kompetisyon. Hindi marami ang mayroon kami sa King Yun Sect. Pero sagana kami sa kahirapan at libreng oras. Tinatawag mong libreng oras iyan. Wala lang talaga tayong perang panggastos. Kaya nakatungangan na lang tayo. Walang toxic na kompetisyon. Junior sister, baka may maling akala ka. Bakit pakiramdam ko? Sumakay ako sa barkong walang balikan. Ang King Yun Sect ang pinakahuli sa 5 sekta. Ang Huyen Dantong ay isa sa 5 dakilang sekta. Nakatuon sila sa mahiwagang pagtakas at mga estratehiya. Pati sa pagbuo ng mga hanay at pagguhit ng mga anting-anting. Ang mga direktang alagad nila ay pawang. Mga bihasang tagagamit ng mahika. Pero kahit isang batayang anting-anting, hindi man lang magawa ng dating may-ari ng katawan. Sige na nga, subukan ko. Tingnan natin kung may maililigtas pa. Mukhang hindi naman mahirap. 4 na kuya. 4 na sunod-sunuran. 4 na magkakaibang paraan ng pagkamatay. Sige na nga. Kayong 4 na junior brothers. Umaasa akong tuturuan ninyo ako.
Ang pangalan ng kantina ay ang pagkain ang langit. Kung hindi mo alam, iisipin mong mamahaling restaurant iyon. Sa totoo lang, malaking kamalig lang pala. Kalahati ng pader sa hilaga ay nawawala. Kapag taglamig, diretso sa loob ang malamig na hanging hilagang kanluran. Mantuulang ang almusal. Wala man lang atsara. Nga. Iyan ang sabi ni Elder Zhao. Busog na sa tinapay. Huwag ka nang mamili. Sige na nga. Ang bilis mong nakaangkop, suling. Noong bagong dating kami, halos lahat umiiyak. Bakit naman iiyak? Pagdating namin, nalaman naming pati pananggalang sa bundok ng sekta, hindi kayang pondohan. Paano mo nalaman? Hindi nga. Hindi talaga nagsisinungaling si kuya. Talagang hindi kayang pondohan. Maagang maaga, nagbabantay na siya roon na parang batong naghihintay sa minamahal. Hindi. Bato ng paghihintay sa Diyosa. Bunso. Bago pa sumikat ang araw, nakaupo na roon si kuya. Ang sabi niya, gusto raw niyang mapag-isa at manahimik. Magdamag siyang nag-isip hanggang kaninang umaga. Anong level na ba ng love brain terminal stage ito? Simula nang dumalo siya sa pagtitipon ng 5 sekta noong 1 buwan. At makita ng minsan ang bunsong alagad ng Huyen Tantong. Ganyan na si kuya. Shen Qingge. Sabi nila kapag tumayo lang siya roon. At wala man siyang gawin. Lahat ay handang sumuong sa apoy at kumawala sa kamatayan para sa kanya. Grabe, ang lakas niya. Medyo nakakainggit. Grabe talaga. Mas bagay yatang tawagin iyong napakalaking butas. O baka butas na sinasakop ng libu-libong tao. May lunas pa ang sakit ni kuya. Kuya. Naalala mo na naman si Shen Qingge. Kahapon, dumaan siya sa paanan ng bundok ng sekta ng Fanvan. 30 li ang layo. Pero naramdaman ko pa rin siya. 30 li. Radar ka ba? Iyon ba ang paanan ng bundok ng Fanvan Tong? Umiti siya sa akin. Buong gabi ko iyong inisip. Alam ba niya? Hindi. Kung ganoon, ikaw lang ang nag-ilusyon. Mukhang tama nga iyon. Makinig ka sa akin. Kaya kong gamutin ang sakit mo. Suing, anong landas ang nililinang mo? Lupang espiritu ng hangin. Landas ng espada. Mabuti. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Bakit mo sinasanay ang espada? Para protektahan ang taong nais kong protektahan. Siguradong si Shen Qingge iyon. Kahit tuhod ko, mahulaan iyan. Pero paano kung ang taong pinoprotektahan mo ay hindi naman talaga nangangailangan ng proteksyon mo? At higit pa roon, wala naman siyang pakialam sa proteksyon mo. Suing kayon ay naparito ka ba? Para sadyang tusukin ang puso ni kuya. Bawat salita, eksaktong tumatama sa sugat. Walang sobra, walang kulang. Perpektong pambasag. Tama siya. Isa lang naman akong taong nakikisawsaw. Lulinyuan. Makinig kang mabuti sa akin. Hindi mo kailangang mamatay para kaninuman. Hindi mo kailangang mabuhay para sa pagkilala ng iba. Ikaw ay ikaw. Lalaki ka. Nasa kamay mo ang espada. Nasa puso mo ang landas. Kapag magulo ang isip, hindi tuwid ang espada. At magiging inutil ang tao. Mga ligaw na kaisipan. Pakinggan mo ang isang katotohanang hindi matitinag. Walang babae sa puso. Kapag bumunot ng espada, kusang nagiging banal. May punto ka, junior sister. Ang talino pakinggan pero parang wala ring sense. Hindi naman mali ang sinabi mo. Pero bakit parang sobrang yabang pakinggan? Hindi ko agad malaman kung alin ang tama. Nagsasabi ba talaga siya ng totoo o nag-imbento lang? Walang babae sa puso. Kapag bumunot ng espada, kusang nagiging banal. Tama. Ulit-ulitin mo ito. 100 beses pagkagising araw-araw. 100 beses bago matulog. Kapag naiisip mo ang kung sino man iyon, ulitin mo ng 300 beses. Bakit ko naman ito ulitin? Ano bang silbi nito? Tamaan na. Ano nga ba ang pinapahalagahan ng isang sword cultivator? Isang pusong walang ibang iniisip. Sa tuwing nagsasanay ka ng espada, si Shen Qingge ang naiisip mo. Sa tuwing gumagamit ka ng kapangyarihan, si Shen Qingge pa rin. Kahit ang Wayne spiritual root, gusto mong maging water spiritual root. Sayang lang ang talento mo, alam mo ba? May punto ka. Pag-isipan mo pa. Buong araw kang nalulugmok dahil sa kanya. Alam ba niya iyon? May pakialam ba siya? Baka nga hindi man lang niya maalala kung ano ang itsura mo. Kung sa espada mo na lang inilaan ang ganitong sipag. Matagal ka ng pinakamagaling na swordsman sa King Yun Sek. Bakit mo pa inaaksaya sa pag-ibig? Parang hindi ko pa talaga ito naisip. Kalokohan. Paano mag-aalaga sa sarili ang utak na puro pag-ibig? Ako si Suksingye, manlalakbay ng mundo. At ang puhunan ko ay talas ng isip, dagdagan ng puyat at pag-scroll buong gabi. Walang babae sa puso. Kapag bumunot ng espada, kusang nagiging banal. Parang gumagana. Mas mabilis na ng kaunti kaysa dati. Buti na lang, muntik na. Kaunti na lang, hindi ko na maipagpapatuloy ang arte ko. Unang araw ko bilang life coach.
Mas nakakapagod pa kaysa gumawa ng design draft. Tungkol naman sa problema ng eldest senior brother. Nasimulan ko na kahit paano. Shen Zixu. Hindi ko pa man lang nahaharap ang inner demon niya. Si Viking yan naman. May sakit na sobrang bait. Si Xiao Zhaoye naman. Matigas ang ulo na parang bato. Pero wala ni isa ang tunay na nalutas. Itong sekta na ito. Kasing hirap na pati kumot manipis. Ano ba itong sitwasyon? Ang tawag dito ay downgrade na may palipat-lipat na trabaho. Isa-isa lang. Huwag magmadali. Unahin kong ayusin ang inner demon ng second senior brother. Pagkatapos, hihiga ako ng 3 araw. Oras na ng almusal. Hindi ko mahanap ang second senior brother. Sabi ng fourth senior brother. Nagsasara siya para magnilay at magsanay. Ikinulong niya ang sarili niya sa likurang bundok. 3 araw nang walang kain o inom. Dahil malakas ka, pwede mo na bang pahirapan ang sarili mo? Sa susunod, siguradong order na ako ng delivery scooter na eldest senior brother. Second senior brother. Nagdala ako ng manto para sa iyo. Ang alon ng spiritual power na ito. Parang hindi pagsasanay. Para bang may kaaway siyang pinaglalabanan. Second senior brother. Nandito na ako. Lahat ng ito. Siya mismo ang gumawa. Sino bang nagpasabing pumasok ka? Ako mismo. Hindi iyon ang punto. Ikalawang kuya. Mukhang hindi ka maayos. Lumabas ka. Puro ugat ng dugo ang mga mata niya. Umaatake ang demonyo sa puso. Sa orihinal na nobela, si Shen Zixu. Bilang isang henyo sa paglilinang, nagkaroon siya ng demonyo sa puso dahil hindi siya makalusot sa susunod na antas. Habang lumalala ang demonyo sa puso, lalong hindi niya malampasan ang antas ng kanyang paglilinang. Isang mapaminsalang siklo. At sa huli, namatay siya sa pagsubok ng kidlat. Ikalawang kuya. Hindi mo ba kayang malampasan ang antas? Anong pakialam mo? Hindi dapat tumaob ang munting bangka ng pagkakaibigan ng magkakapatid sa sekta. Hindi na ako aalis. Sasamahan kita. Sa edad na 23, naabot ko na ang huling yugto ng ginintuang ubod. Sinasabi ng lahat. Nahenyo ako. Tapos ano? 5 taon na. Pero ni isang hakbang, hindi ko magawa. Sa tuwing matagumpay kong sinusubukang lampasan ang hangganan, nakikita ko ang mga bagay na iyon. Ang mga iyon. Ang mga pagkakamaling nagawa ko. At ang mga taong nabigo ko. At mayroon pa. Si Shen Qingsh na naman. Ikalawang kuya, hindi mo ba naisip? Kahit piliin ka pa niya. Nalampasan mo ang antas. Tapos ano? Tapos. At saka ka nagsimulang mag-alala. Kung aalis ba siya? Kung pagsisisihan ba niya? Kung matutuklasan ba niya? Na kung tutuusin, wala siya. Kasing ganda ng inaakala mo. At muli kang naipit. Palagi kang may bagong bagay na pwedeng pag-aksayahan ng isip. Ang demonyo sa puso na ito. Hindi maubusan ng bug na pwedeng hanapan ng butas. Bug. Ano ang ibig mong sabihin? Ikinulong mo ang sarili mo sa isang madilim na silid. Hindi kumakain o umiinom. Hindi natutulog o nagpapahinga. Habang lalo mong hinahamon ito, lalo itong bumibigat. At habang bumibigat, lalo itong hindi malampasan. Hindi ito paglilinang. Isa itong uri ng pag-ugaling nagpapahirap sa sarili. Sa tawag ng mga tao, pervertido. At pinakamababang uri pa talaga. Purong pagkumbinsi sa sariling bida ka. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Simple lang. Huwag ka nang sumubok lumusot. Tama. Humiga na lang at hayaan ang mundo. Magpabaya. Sumuko. Gusto mong ako. Ay sumuko sa paglagpas ng antas. Kung hindi pwedeng pilitin. Magpalit ka na lang ng landas. Anong landas? Ang pinakasimpleng landas. Kapag walang pagnanasa, hindi ka matitinag. Magpapabaya na lang ako. Magpabaya. Pwede bang humantong sa dakilang landas ang pagpapabaya? Siyempre naman. Ito ang tinatawag na reverse charge. Ikaw. Bitawan mo ako. Tingnan mo, ang ganda ng sikat ng araw. Ang sarap ng hangin. Sa maliit mong madilim na silid, pati signal wala. Kumain muna tayo. Ilang taon na akong nag-aayuno. Nag-aayuno ng ano? Ubus na ang espiritual kong enerhiya. Kumain ka. Tama, di ba? Kapag busog, saka ka magkakaroon ng lakas para magpakasarap sa katamaran. Bakit parang? Niloloko mo ba ako? Ito ang tinatawag na gourmet therapy. Ang disiplina ng pagpapakatamad. Ikalawang kuya, lumabas ka na sa iyong pagninilay. Kinalagkad lang palabas. Ang galing mo talaga, junior sister. Siyempre naman. Ako si Suksingye, manlalakbay. Bitawan mo ang iyong kinakapitan.
Talaga bang makakalusot ka sa bottleneck? Kayong mga kabataan, huwag ninyong pin-pressure ang sarili ninyo. Wala akong iniisip. Naisip ko lang na mabango ang siopao. Di ba? Siopao na lang ang laman ng isip mo ngayon. Ibig sabihin, mas malakas pa ang siopao kaysa sa panloob mong demonyo. Pinupuri mo ba ako o iniinsulto? Ikalawang kuya. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Kumonti ang siopao. Mas sumama ang mukha ni Elders Howe. Batay sa karanasan. Pahiwatig ba ito nakapos na ang balance sa account? Ay, kahapon, nagsisikap pa siya. Ngayon, nakahiga na sa lupa habang nagpapaaraw. Ikalawang kuya. Bakit ka nakahiga riyan? Nagpapakatamad. Ikatlong kuya, halika at tingnan mo ito. Nahawa na ang ikalawang kuya kay junior sister. Junior sister. Ano ang ginawa mo sa ikalawang kuya? Wala akong ginawa ah. Siya mismo ang nagdesisyong magpakasubsob sa katamaran. Tama ang sinabi niya. Walong salita lang ang sinabi niya. At bigla akong natauhan. Walong salita. Henyo talaga ako. Ang nangungunang pilosopo ng pagpapakatamad sa buong mundo ng kultibasyon. Pero, ikalawang kuya. Dati kapag isang araw kang hindi nagsasanay. Parang sumasakit ang buong katawan mo, di ba? Noon iyon. Maya-maya natuklasan ko. Kung masama ang pakiramdam, di masama. Hindi naman ako mamamatay. Sa tingin ko, may punto naman. Astig ang taong ito. Pati ang unang kuya, sumali na. Nakakahawa rin pala itong pagpapakatamad. Komportable, di ba? Sobrang komportable. Medyo matinik lang ang damo. Wala tayong magagawa. Walang pera ang sekta para magpagawa ng damuhan. Suksingi. Esan. Sabihin mo. Kung hindi ako makakalusot sa bottleneck habang buhay. Ano ang mangyayari? Wala namang mangyayari. Mananatili ka pa ring ikalawang kuya ng sekta ng King Yun. Mananatili ka pa ring henyo sa kultibasyon. Ang tanging kaibahan. Maaantala lang ng ilang taon ang pag-abot mo sa susunod na antas. Ilang taon lang. Kahit ilang taon pa ang lumipas. Hindi naman mawawala ang bukas. Ano ba ang ipinagmamadali mo? Kayong lahat. Ay dahil sa bagong gawa ng kantina. Nalason ba kayo ng tinapay na inihaw sa uling? Nagsasanay ako. Siya. Sinasamahan ko siyang magsanay. Kung ganoon, magsasanay na rin ako. Baliw kayong lahat. Mukhang ang King Yun sect natin ay opisyal ng papalitan ng pangalan bilang sect ng paghilata. Parang may kaunti na akong napagtanto. Sige, sabihin mo nga. Dati, lagi kong iniisip na kailangang malagpasan ang bawat hangganan. Kailangang maabot ito bago mag-edad ng ilan. Kailangang hindi matalo kaninuman. Kailangang may mapatunayan sa iba. Pero ngayon, habang nakahiga sa damuhan, wala akong iniisip. Bigla kong naisip na pwede na pala ito. Ayos na rin pala. Ikalawang kuya, naisip mo na ba na ang kalagayan mo ngayon, baka mas malapit ka na sa paglampas ng hangganan? Esan, tingnan mo ang lupang ito. Habang mas madiin ang pagkakahawak mo, mas mabilis itong tumatagas. Bitawan mo ang kamay mo. Sa halip, mananatili itong maayos sa palad mo. Paano kung lagi kong bibitawan ang kamay ko? Di lagi kang may lupa sa kamay. Mas mabuti na iyan kaysa mamatay ka sa pagod kakahawak ng hangin. Suksingi. Ang espiritual na enerhiya sa katawan ko ay kumalma na. Dati sa tuwing humihinto ako, umaahon agad ang demonyo sa puso ko. Kasabay nitong nagwawala ang espiritual na enerhiya. Parang may kung anong bumabangga sa loob ng dantian ko. Pero ngayong araw, buong araw ay wala ni katiting. Ngayon ko unang naramdaman na walang laman ang dantian ko. Tahimik. Hindi nagagalit. Gumana. Nabuksan ang bitak ng demonyo sa puso.
Ang terapiyang bahala na. Ang pinakabagong teknolohiyang lihim sa mundo ng pagsasanay. Salamat. Walang anuman. Eksperto ako sa pagpapabaya sa lahat. Ikalawang kuya. Itatabi ko para sa iyo ang mga tinapay sa kantina bukas. Pangako. At hindi iyong inihaw sa uling. CJ. Ito ba ang silid ng paggawa ng gamot? Ito ba ang bodega ng mga tabletang gamot? Munting kapatid na babae. May kailangan ka ba? Ikatlong kuya. Hindi ba parang sobra-sobra na ang mga gamot dito? Ayos lang. Mabuti nang may nakaimbak, baka kailanganin balang araw. 20 bote ng tableta ng pagpapakalma ng puso. 15 bote ng tableta sa pagbabalik ng espiritu. 30 bote ng tableta sa pagpapatatag ng pundasyon. Hindi na ito simpleng pag-imbak. Pangpuhunan na ito sa isang tindahan ng gamot. Kuya, bakit ka gumawa ng ganito karami? Nagagamit ba ang lahat ng iyan? Naubos lahat. May dumarating buwan-buwan para kumuha. May dumarating para kumuha. Sino? Mga tao mula sa maraming sekta. Alam nilang mahusay akong gumawa ng mga gamot. May nagpapunta lang ng mga tao para humingi. Maraming tao mula sa iba't ibang sekta ang pumupunta para humingi. Ito na ang pinakamalaking kalakalang nasa alanganin sa mundo ng paglilinang. Kuya Bay, humihingi ba sila? O nanghihiram? Hihiram ba sila o basta kukunin? At ibabalik ba nila pagkatapos? Mga kapwa tagapagsanay naman silang lahat. Mga gamot na pang-ensayo lang naman. Ginawa naman ang mga ito para magligtas ng tao. Kinuha na nila. Nahihiya rin akong maningil sa kanila. Kaya pagkatapos nilang kunin, hindi na nila ibinabalik. Gaya nga ng inaasahan. Si Kuya Viking yan ay parang libreng bodega ng gamot. Lahat ay nakapila sa harap ng kanyang hurno ng gamot. Pero halos hindi na makapagluto ng kanin ang sektang ito sa sobrang hirap. Lahat ay lumalapit sa kanya para manghingi. Pati balahibo ng tupa halos maubos na sa kakapitas. Kuya Bay, may itatanong ako sa iyo. Sige, ano iyon? Iyong mga kumukuha ng mga gamot mo. Itinuturing mo ba silang mga kaibigan sa puso mo? F.F. Masasabi ko ngang ganoon. Kung gayon, kapag ikaw ang nagkaproblema, tutulungan ka ba nila? Batay sa itsura ng mukha mo. Hindi mo rin alam, ano. Hindi mo mismo alam. Pero nagbibigay ka pa rin. Tutulong ba sila o hindi? Sarili na nilang problema iyon. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Hindi para sa kapalit na pabor. Pero kung ubusin ka nila, at hindi ka na makabili ng mga sangkap sa hinaharap, pati hurno mo ay hindi na mag-iinit. Sa oras na iyon, magagawa mo pa rin ba ang dapat mong gawin? Hindi ko pa naisip ang tanong na iyan. Kuya Bay, mabuti kang tao. Pero ang sobrang bait na tao, ay hindi nagtatagal sa mundo ng paglilinang. Itong bot ng gamot. Gaano katagal mo itong ginawa? Kung kumpleto ang mga sangkap. Mahal ba ang mga sangkap? Hindi naman mura. Ang mga sangkap para sa isang gamot na pampatatag ng pundasyon ay 5 katamtamang espiritual na bato. Gumawa ka ng 30 gamot sa isang bote. Ibig sabihin, 150 katamtamang espiritual na bato. Katumbas na iyon ng isang buwang gastusin ng sekta ng King yun, di ba? Bakit lahat ay sa iyo humihingi ng gamot? Dahil libre. Sino ba ang tatanggi sa libre? Araw-araw na problema si Elders Howe, halos nalalagas na ang buhok niya. Bilang mga alagad, dapat tayong mag-isip ng paraan para sa sekta. At gumaan ang pasanin nito. Kuya Bay, may ituturo akong isang kasabihan. Tandaan mo ito. Ano iyon? Ang magagandang bagay ay dapat may matira para sa sarili. Maaari kang tumulong sa iba. Pero dapat may bayad. Dapat may bayad. Pero, kung tumanggi ako, baka isipin nila, na kuripot ako, na mahirap akong kausapin, o na nagbago na ako. Ayos lang iyon. May oras ka pa para mag-isip ng mabuti. Tama nga pala, Kuya Bay. Kung talagang hindi mo kayang maningil, magsimula ka muna sa susunod na manghihiram ng gamot. Pagpirmahin mo muna siya ng kasulatan ng utang. Kasulatan ng utang. May kasulatan din ng utang sa mundo ng paglilinang. Yung may patong sa patong na interes. Kahit hindi pera ang bayad, pwede ring materyales. Sa ganoon, kahit paano, hindi ka malulugi. Nagamot na ang sakit ni Kuya Bay na sobrang bait. Isa na lang ang natitira. Kuya Xiao. Purong sipag at sigasig. Mukha siyang walang problema. Pero baka ang problema niya, ang pinakamalaki sa lahat. Hayaan muna nating maiproseso ni Kuya Bay. Bukas na natin pag-usapan si Kuya Xiao. Ngayon ang araw ng pagsagip sa mga kuya ko. Sana may natira pang tinapay sa kantina. Ang tinapay na ito, hindi na pwedeng tawaging tinapay. Ito ay biskwit na piniga ng mundo ng pagninilay. Espesyal na bersyong pang-supply para sa nagda-diet. Hindi ito makakagat ng nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon pababa. Ang nasa antas ng gintong ubod pataas, reklamo naman sa tigas. Wala pa ring enerhiyang espiritual. Sister, nagsasalita ka na naman ng kung ano-ano. 4 na kuya.
Tatlo na ang nahulog sa hukay ni Shen Qingsh. Ito na lang ang malinis at inosente. Siya ang pinakamadaling maakit at maagaw kapalit ng kalahating cake na osmanthus. Hindi pa niya nakikita si Shen Qingsh. Pero sa malaot madali. Kailangang maturukan siya ng pangontra. Dapat puno, todo, hanggang tumago sa utak ng buto. Sister, bakit ka tumatawa? Kuya Xiao. Ilang taon ka na ngayong taon? 19, eskrimador sa rurok ng pagtatatag ng pundasyon. Kung ganoon, Kuya Xiao, naisip mo na ba kung ano ang magiging plano mo sa karera? Karera? Plano? Ibig sabihin, paano mo balak tahakin ang landas mo? Kakagatin mo ba habang buhay ang tinapay na ito sa Kinyunsek? O gusto mong lumabas at sumubok? Tingnan ang mundo sa labas. Gusto mo bang maging isang pangkaraniwang eskrimador? O gusto mong maging isang tanyag na pangalan sa buong mundo ng pagninilay? Yung tipong kilala ng lahat. Ako, gusto ko lang gumaling sa espada. CJ. Pero alam mo ba, kung ilang eskrimador ang nadaragdag sa mundo ng pagninilay bawat taon? Sabihin mo, hindi ko alam. Ang 5 dakilang sekta. Saksuan King Sek pa lang, mahigit 300 eskrimador na. Mas marami pa ang mga nag-iisang nagsasanay sa labas. Kung pagsasama-samahin, hindi bababa sa 18,000 eskrimador sa buong mundo ng pagninilay. Ikaw, galing sa Kinyunsek. Mahirap. Walang koneksyon, walang mapagkukunan. Ni disenteng espada hindi mo kayang bilhin. Sa anong karapatan mo sila kayang sabayan? Kuya Xiao, ang kalagayan mo ngayon. Ang pinakadelikadong kalagayan sa mundo ng pagninilay. Una, may talento ka. Ikalawa, wala kang mapagkukunan. At inosente ka pa. Ano nga ba ang tawag doon? Isang taong naglalakad na parang damong puputulin. Damo. Ano na naman iyon? Ang damo, ibig sabihin, lalago kang luntian at malusog. Masayang lumalaki sa ilalim ng araw. Tapos isang araw, basta ka na lang tatagain at aanihin. Wala man lang babalang senyales. Naaani ka na. Iniisip mo pa ring may naiambag ka sa mundo ng paglilinang. Ikaw lang ang kinilig sa ginawa mo. Tinulungan mo ang iba sa kapinsalaan ng sarili mo. Ikaw ang pinakaawa-awang bayani ng taon sa mundo ng mga inaaping parang gulay. Kung hindi ikaw, sino pa? Tama ang sinabi ng junior na kapatid. Dati, ako. Isa rin akong gulay na paulit-ulit inaani. Napakalinaw ng pagkakilala ng kuya sa sarili niya. Napakaganda. Ako naman. Ikaw ang mismong gulay. Yung kahit naubos na sa pag-aani, tinutulungan pa ring bilangin ang kinita ng iba. Mas malala ka pa kaysa sa gulay. Gulay. Kahit ang gulay, hindi man lang alam na inaaani na pala. Alam mo ba? At buong puso mo pang ginagawa iyon. Kaya, kuya na pang-4. Ang mga sasabihin ko sa iyo ngayon. Tandaan mong mabuti. Bawat salita, walang palya. Nakasalalay rito ang magiging karera mo. Pati ang pakikitungo mo sa ibang tao. At kung mabubuhay ka pa para malagpasan ang antas ng kaluluwang sanggol. Una, kung makatagpo ka balang araw ng isang tao, na mapapaisip kang, wow, napaka-espesyal niya. Gustong-gusto ko siyang protektahan. Huwag ka munang kumilos. Tanungin mo muna ang sarili mo ng 3 bagay. 3 tanong. Unang tanong, kailangan ka ba niya? Talagang kailangan ka ba niya? O iniisip mo lang na kailangan ka niya? Kung talagang kailangan ka niya, siya mismo ang lalapit sa iyo. Kung iniisip mo lang na kailangan ka niya, baka nagpapakaasa ka lang. Ikaw ang kusang nag-aalok ng sarili mo. Hindi iyon tinatawag na pagiging kailangan. Iyan ay libreng paggawa. May punto ka. Ikalawang tanong. Nang tulungan mo siya, naaalala ba niya iyon? Naaalala ba niya? Nagpasalamat ba siya sa iyo? Kung ang tingin niya ay obligasyon mo naman talaga iyon. Kasangkapan ka lang niya. Gagamitin ka hanggang maubos. At pupulutin kapag kailangan ka ulit. Ikatlong tanong. Ito ang pinakamahalaga. Pagkatapos mo siyang tulungan, ano pa ang natitira para sa iyo? Gaano pa karami ang iyong antas ng paglilinang? Gaano karaming oras? Gaano karaming lakas? Gaano karaming yaman? Kung ubusin mo ang sarili mo, ano pa ang gagamitin mo sa pagsasanay ng espada? Kung ubusin ko ang sarili ko, hindi na ako karapat-dapat tawaging tagapagsanay ng espada. Tama. Sa wakas, nagising din ang isip mo. Ano ang pinakamahalaga sa isang tagapagsanay ng espada? Ang espada. Ipinamigay mo ang espada mo. Wala ka ng silbi. Ang taong sinabi mo, junior na kapatid. Siya ba yung tipong, parang lahat ng tao ay umiikot sa kanya? Wala siyang kailangang gawin. Pero may mga taong kusang loob, na handang magsakripisyo para sa kanya. Ang talino mo. At marami talagang ganitong tao. Lahat ng lalaking alagad ay umiikot sa kanya. Naubos kayong 3 kuya niya. Ay, nakapagsalita na ako ng sobra. 3 kuya sa sekta. Ang ibig mong sabihin ang panganay na kuya. Ang pangalawang kuya. Ang 3 kuya ay pawang. Hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay, ikaw, ang kinabukasan mo.
Ang plano mo sa karera. Ang pang-apat na kuya. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga ngayon sa mundo ng paglilinang? Ano? Isang mandirigmang gumagamit ng espada. At isa siyang mandirigmang gumagamit ng espada na marunong mag-isip. Hindi iyong sumusugod agad kapag may nagsabi ng kahit ano. Kundi iyong kapag sinabihan akong sumugod. Mag-iisip muna ako ng 3 segundo. Saka ako magpapasya kung susugod ba ako o hindi. Hindi ba pag-aalinlangan na iyon? Hindi iyon tinatawag na pag-aalinlangan. Ang tawag doon ay estratehikong pagsusuri. Sister, isinulat ko lahat ng sinabi mo. Tinutulungan ko ba siya? O bina-brainwash ko siya gamit ang Bahala na. Pareho lang naman ang resulta. Kahit paano, hindi na siya basta mabibiktima at mapapakinabangan ng iba. Sige na. Naituro na rin ang pangontra sa pang-4 na kuya. Tapos na. Kumpleto sa lahat ng anggulo, walang butas. Sister. Pinag-isipan ko kanina. Iyong sinabi mong walang babae sa puso ko. Pareho rin ba iyon ng ganitong sitwasyon? Magkaiba ang sitwasyon. Ang sa iyo ay paggamot. Ang sa kanya ay pag-iwas. Paano naman ako? Ikaw ay kabilang sa mga natutulog na problema na biglang natuklasan. Ang tawag ko rito ay maagang interbensyon para sa kalusugan. Paano naman ako? Ikaw ay kabilang sa uri ng mataas ang panganib na muling sumiklab. Kailangan ng pangmatagalang pagmamanman. Sister! Ang bibig mo talaga. Saan mo ba pinagpraktisan ang pagsasalita ng ganyan? Sabihin ko man, hindi rin ninyo maintindihan. Tara na. Pag-iisipan ko kung saan kukuha ng pambili ng tinapay ng sekta sa susunod na buwan. Naipatupad na ang mga paraan ng paggamot para sa 3 kuya. Naibigay na rin ang pangontra sa pang-4 na kuya. Ang natitira na lang ay maghanap ng pera. Kung hindi, darating ang araw na hangin na lang ang maiinom natin. Sino naman ito? Mas maayos lang ng kaunti ang suot kaysa kay Elder Zhao. Pero hindi pa rin ganoon kaganda. Kulang pa ng 2 tapal. Pero ayos na iyan para sa pinakamagarbong bihis sa sekta ng King Yun. Sister! Bumalik na ang pinuno ng sekta. Ang pinuno ng sekta ng King Yun. Wei Kaijen. Sino? Wei Kaijen. Ang pinuno ng sekta. Wei Kaijen. Seryoso ba ang pangalang iyan? Parang pangalan ng palengke ng gulay. Parang matandang nagtitinda ng labanos. Magandang araw, mga alagad. Ang pangunahing pakay natin ngayon ay ang bagong pasok na alagad. Pagsusulit sa likas na talento. Ang pangalan ba niya ay Suksingye? Tama ba? Halika. Sige, halika. Umakyat ka at magpasuri. Huwag kang kabahan. Ang sekta ng Fanjaf natin. Kahit gaano kaganda ang resulta ng pagsusulit. Mahirap pa rin tayo sa huli. Pinuno, iyong huling sinabi. Pwede sanang hindi mo na dinagdagan. Ipatong mo lang ang kamay mo rito. Lalabas ang espiritual na ugat at talento. Relax ka lang. Kapag pangkaraniwan lang ang lumabas, ayos na iyon. Mas mababa, mas maganda. Mas mababa, mas ligtas. Mas mababa, mas makakapagpabaya ako ng payapa. Patay tayo. Ugat ng espiritu ng kidlat. Ganap na puno ang mga ukit. Pinakamataas na antas ng talento. Mabuti. Ayos. Hahaha. Ang sekta ng Fanzas ko. Nakakuha pala ng pambihirang ugat ng espiritu ng kidlat. Hindi ba mababang talento ang napag-usapan natin? Ligtas sanang mabuhay ng patago. Pumunta ako rito para maglinang ng kapangyarihan habang nagpapakaloke. Hindi para maging pag-asa ng sekta, tama ba? Junior na kapatid na babae. Talagang ang ugat ng espiritu ng kidlat ka. Grabe, ang lakas mo. Siguradong gagawin kang personal na alagad ng pinuno. Mula ngayon, tunay na junior na kapatid na babae na kita. Iyong talagang sariling kapatid. Sa ngayon, umaasa lang akong hindi ako tunay na anak. Pinuno, habang gumaganda ang ngiti mo. Lalo naman akong gustong tumakas. Hahaha. Xingye. Simula ngayong araw. Ikaw na ang personal na alagad ni Wei Kaijen. Ang aking minamahal na alagad. Lumipat ka sa bulwagan ng mga personal na alagad. Kukumpletuhin namin ang mga kakailanganin mong yaman. Pinuno. Ano ba ang ibig sabihin ng kumpletong yaman? Bibigyan ka ng 3 katamtamang espiritual na bato bawat buwan. Pribilehiyong wala kahit ang mga panloob na alagad. Noong sinabi mong kumpleto ang yaman, akala ko makakakuha ako ng 10 o 8 man lang. Ano namang magagawa sa 3? Hindi man lang sapat para makabili ng bagong espada. Maglinang ka ng mabuti. Sa hinaharap, sa iyo na aasa ang sekta ng Tanja. Hahaha. Ang pangarap kong mamuhay ng walang ginagawa. Wasak na. Suksingye. Ha. Mula nang dumating ka, talagang may kaunting pagbabago sa sekta. Anong pagbabago? Ang resulta ng pagsusulit sa talento mo. Pambihirang ugat ng espiritu ng kidlat. Mabuting balita iyan para sa sekta. At ngayon, personal na alagad ka na ng pinuno. Ayon sa patakaran, mas marami kang dapat matanggap na yaman. Pero kapos na kapos ang buwan ng gastos ng sekta. Ngayong buwan, mas malaki ang kakulangan kaysa noong nakaraang buwan.
Nadagdagan na naman ng 120 katamtamang espiritual na bato. 120. Dahil nadagdagan ako ng isa. Kailangan nating maglabas ng 120. Sekta ng Fan Zhang. Sinong henyo ang nagdisenyo ng modelong pinansyal na ito? Anong baliw na henyo ang nag-isip nito? Kung ganoon, pwede bang huwag na lang akong tumanggap ng yaman? Hindi pwede. Patakaran ang patakaran. Bilang personal na alagad ng pinuno, kailangan mong magkaroon ng sapat na yaman. Kung hindi, sasabihin ng mga tagalabas na ang sekta ng Fan Jeff natin ay nagpapahirap sa sariling mga alagad. CJ, ako na ang bahala. Takpan ang kakulangan sa kaban. Ikaw, bagong salta ka palang na alagad. Elders how? Ganito nakapos ang sekta natin. Kung wala tayong maiisip na paraan, sa susunod na buwan, wala na tayong maipapamigay kahit mga tinapay. Maniwala ka man o hindi, bukas, ang lahat ng alagad sa panlabas na tarangkahan. Lilipat lahat sa katabing sekta ng DH. Saan ka naman kukuha ng pera? Magbenta ng mga tableta. Kumita tayo, pera ang kailangan natin. Kung hindi, bukas ang buong sekta. Mapipilitan tayong mabuhay sa hangin na lang. Kuya Bay, ang mga tabletang ginawa mo, pwede bang ipalit sa pera? Ipapalit sa pera. Magbenta tayo ng mga tableta. Walang ititira kahit isa. Malapit nang malugi ang sekta. Nandito na ang pinuno ng sekta. Lalong lumobo ang kakulangan sa kaban. Kung patuloy mong itatago ang mga tabletang iyan, pwede ka nang magbukas ng isang buong museo ng mga gamot sa sekta. Bakit hindi? Ipagpalit na lang sa mga batong espiritu. Pero, ang mga gamot na ito, nakatabi ang lahat para sa mga kailangang gamutin. Pwede rin namang ipalit sa pera. Inihanda ang mga ito para sa agarang panggagamot. Sino ba ang nangangailangan ng agarang lunas? Nang kunin mo ang mga iyan, nagbayad ka ba ng batong espiritu? Hindi. Ang tawag dyan ay pagnanakaw sa sariling pamilya. Tama si Junior Sister. Kuya Bai, kapag hinayaan mo paroon ang tambak mong gamot, tutubo na riyan ang mga kabuting espiritu. Mas mabuti nang ibenta na. Sa tingin ko rin, maganda ang ideyang ito, Junior Sister. Kung hindi tayo magbebenta ng mga tableta, ang balabal lang ng pinuno ang pwede nating ibenta. Kuya Shen, tamang-tama ang banat mo. Ang talim. Ilang batong espiritu lang ang mapapala sa balabal na iyon. Mas marami pa ang tahi kaysa sa sangkap ng gamot. Sige na. Napagpasyahan na. Bitbitin ang mga gamit at bumaba sa bundok. Mang-agaw ng pera. Magbenta ng mga tableta. Halika. Kuya, magkwenta tayo ng puhunan. Si Kuya Xiao ang tagabuhat ng paninda. Ayos. Si Kuya Bai ang tagapagpakilala. Kuya Lu, tumayo ka sa pintuan at salubungin ang mga bisita. Sa mukha mong parang namatayan, siguradong maawa ang mga mamimili. CJ. Pero, hindi pa ako nakapagbenta ng kahit ano. Mas mahirap pa ang magtakda ng presyo kaysa sa paggawa ng tableta. Ano naman ang kinatatakutan mo? Turuan kita. Ilabas mo lang ang mga tableta, sapat na iyon. Ang natitira, ako na ang bahala. Kuya Bai, relax ka lang. Ang tindig mong iyan, hindi mukhang nagbebenta ng tableta. Mukha kang naghihintay ng sentensya. Junior Sister. May bibili ba talaga sa atin? Medyo tago nga ang lokasyon. Pero hindi naman malaking problema. Napakataas ng kalidad ng mga gamot natin. Kung mahusay ang alak, hindi mahalaga kung malalim ang eskinita. Hintay lang tayo. Marunong kang kumilala ng kalidad. Darating at darating talaga ang mga marunong. Mga elixir ng Fan Vantong. Hindi ko pa naririnig yan. Ang pinakasikat sa lugar na ito ang sekta ninyo. Ay ang pagiging dukha, tama ba? Tama. Dukha nga ang Fan Vantong namin. Pero dahil dukha kami, hindi kami nagbebenta ng kung ano-anong paandar. Patas ang presyo. Walang lokohan. Halimbawa, itong pinakamabentang elixir na pampanumbalik ng espiritual na enerhiya. 20 batong espiritual na katamtamang uri ang isang bote sa malalaking sekta. Sa amin, kalahati lang ang presyo. 10 bato. 10 batong espiritual na katamtamang uri. Para sa isang bote ng elixir na pampanumbalik ng enerhiya. Totoo ba iyan? Hindi pwedeng gawing biro ang ganitong bagay. Bawat salita, totoo. Puro di kalidad na materyales na espiritual ang gamit. At perpekto rin ang pagkontrol sa init. Grabe. Ang kadalisayan at espiritual na enerhiya nito. Mas mahusay pa kaysa sa mga elixir na ginagawa ng mga lehitimong alkimik ng leking sekta. Sigurado kang 10 bato lang ang presyo. Kukuha ako ng 3 bote. Huwag mag-unahan. Munting kapatid na babae. Hindi ko ba ito naibenta ng sobrang mura? 2 bote ng elixir na pampanumbalik ng enerhiya. Huwag magsiksikan. Pumila kayo ng maayos. Meron para sa lahat. Naku, kawawang-kawawa ka naman. Kaya pala ang mga elixir ni Kuya Bai. Ganito pala kahit. Ganito pala kahit. Dati. Ipinamimigay niya lahat. Mga batong espiritual. Pera. Dati, isa kang walking gigset, Kuya Bai. Kuya Bai. Ang isang bote ng elixir ko. Pwedeng ibenta sa halagang 10 batong espiritual na katamtamang uri. Dati.
Nakapagbigay ako ng hindi bababa sa 200 bote. Kuya Bay, iyong 200 bote. Sa presyo ngayon. Katumbas iyon ng 2,000 batong espiritual na katamtamang uri. Ikaw, ibinigay mo. Lahat. Ibinigay mo lahat. 2,000. Kung gayon ang naipamigay ko, ay kalahati ng Fan Vantong. Kuya Bay, simula ngayon, ikaw na ang pangunahing ugat ng pananalapi ng Fan Vantong. Kung makakakain ba ang sekta natin mula ngayon? Nakasalalay na sa 2 kamay mo. Sister, pwede ko bang bawiin ang sinabi ko? Iyong mga naipamigay. Maibabalik pa ba? Hindi pwede. Pero, simula ngayon, pwede ka nang hindi na muling mamigay. Hindi na mamimigay. Vance Kiemtong. Ang laki ng parada nila. Sa ganitong forma, parang dumating ang mga inspektor sa pamilihan. Ano bang mailalabas ng sira-sirang pwesto natin? 2 tuyong damo. Ang Fan Vantong. Nagbebenta kayo ng mga elixir dito. Kaibigan sa landas ng paglilinang. Tingnan mo, nangingitim ang pagitan ng mga kilay mo. Namumula ang magkabilang pisngi. Umaapaw ang init ng atay mo. Kailangan mo itong gamutin. Ang Kingsin Pill ang lunas sa init ng atay at pagiging mainitin. Pagod ka na sa pakikipag-away, uminom ka ng isang Huiling Pill. Pagod na sa pakikipagtalo. Kumuha ka rin ng isa. Ang Guben Pill ay pampalakas ng katawan. Ang Liaoxiang Pill ay tumatakip sa mga butas. Dumaan ka na, huwag palampasin. Gawa ng Fan Zatian. Tapat sa bata at matanda, walang panlilinlang. Makatarungan ang presyo. Hindi ka malulugi sa pagbili. Hindi ka mabibiktima sa pagbili. 2 bote nga. Ako si Qin Xiao, alagad ng panloob na bulwagan ng Isis Kim Dian. Qin Xiao. Kayong taga-Fan Zatian. Isang bote lang, 10 batong espiritu na katamtamang uri. Alam ba ninyo na ginugulo ninyo ang pamilihan? Paano namin ginugulo? Sinisira ninyo ang patas na kalakalan. O ninanakaw ang mga bato kong espiritu. Ito ang kinikilalang presyo ng 5 dakilang sekta. Huiling Pill. 20 batong espiritu na katamtamang uri bawat bote. 10 lang ang presyo ninyo. Paano magbebenta ang ibang mga sekta? Oh, naiintindihan ko na. Hindi mali ang pagbebenta namin. Sobrang tama lang talaga. Nakaharang kami sa pagkakakitaan ng iba. Sobra kaming mura. Inaagaw ninyo ang negosyo namin. Hindi ito usapin kung inaagaw namin ang negosyo ninyo o hindi. Usapin ito ng mga alituntunin. Magkakampi at iisa ang dugo ng 5 dakilang sekta. Dati pa, palaging. Magkakapareho ang presyo. Sige nga. Kung ganoon, magkwenta tayo. Tatanungin kita. Ang mga elixir ng Isel si Kim Kian. Magkano ang puhunan? Ano naman ang kinalaman ng puhunan dito? Napakalaki ng kinalaman. Ang mga elixir ng Fan Zatian. Kami mismo ang nagtatanim ng mga damo. Kami mismo ang nangunguha ng mga sangkap. At kami mismo ang naglilinis at gumagawa ng elixir. Isang kumpletong serbisyo mula umpisa hanggang dulo. Walang midleman na kumakamkam ng tubo. Ang ikatlo kong nakatatandang kapatid sa sekta. Mula umpisa hanggang dulo. Mag-isa niyang ginagawa. Siya na ang bahala sa lahat. 3 batong espiritu ang puhunan, 10 ang presyo. 7 bato ang kinita. Makatuwiran ang tubo. 20 ang presyo ninyo. 17 ruon. Ay napakalaking ganid na tubo. Iyan ang tinatawag na pilit na pangangatwiran at pagbaluktot sa katotohanan. Ganyan na talaga ang presyo ng 5 dakilang sekta. Kayong taga-Fan Zatian, anong karapatan ninyong gumawa ng kakaibang patakaran? Dahil mahirap kami. Mahirap na nga, lantaran pa. Hindi tulad ng ibang tao. Mahirap na nga, mapili pa. Halos hindi na namin kayang bumili ng langis para sa lampara. Kung hindi kami kikita ng kaunting pera. Sa susunod na buwan, wala na kaming maipapamahaging tinapay. Malaki at mayaman ang Isis Kim Tian. Hindi ninyo kailangan ang kaunting batong espiritong ito. Kami ang nangangailangan nito. Ito ang tinatawag na pagbasag sa monopolyo. Para sa kapakanan ng lahat ng kaibigang malalayang naglilinang. Isang sulit at dekalidad na pagpipilian. Magaling ang pagkakasabi mo. 3 buwan akong nag-ipon ng batong espiritu para makabili ng isang bote. Ngayong araw, tapos na ang lahat. Ibig sabihin, ang mga tabletas ng Fan Zatian ay mas mataas pa ang kalidad kaysa sa mga tagang Witantians. At wala pang kalahati ang presyo. 10 batong espiritu. Talagang makonsensya ka. Mura na, epektibo pa. Tanga lang ang pupunta sa malalaking sekta para pagmalupitan. Ang talas talaga ng dila mo. Ikaw si Suksing. Ang bagong salta sa Fan Zatian. Ang may pambihirang ugat ng kidlat. Tatandaan kita. Pipirma ka ba? CJ, ingatan mong mabuti. Hahaha. Akala mo dahil nakapagbenta ka ng ilang bote ng gamot. Kung sino ka na. Malapit na ang paligsahan ng 5 dakilang sekta. Pagdating ng araw na iyon, ang Fan Zatians ninyo. Ano ang ipantatapat ninyo sa 5 dakilang sekta? Ang Fan Zatian,
Kapos na kapos kayo sa pera. Nidesenteng sandata sa mahika. Hindi kayo makapaglabas. Sari-sari ang antas ng mga alagad ninyo. Sa mga nakaraang paligsahan ng buzong. Lagi kayong kulelat. Ganyan na talaga ang takdang presyo ng 5 dakilang sekta. Ang Fanzatians ninyo. Ano ba ang ipinagmamalaki ninyo? Dahil lang nakapagbenta ka ng ilang bote ng mga tabletang pambawi. Magkita tayo sa paligsahan ng 5 dakilang sekta. Pagdating ng araw na iyon, ang Fanzatians ninyo. Paano ninyo haharapin ang kahihiyan? Pati ang buong mundo ng pagsasaka ng espiritu. Makikita ang kapalpakan ninyo ng malinaw na malinaw. Sa kabuuan, 270 batong espiritu na katamtamang uri. Ang dating kakulangan ng sekta nitong nakaraang buwan ay 120 bato. Ito, sa isang biyahe lang, nabawi na natin. At may sobra pang 105. Biking yan. Gaano katagal mong ginawa ang mga tabletang iyon? Gaano ka katagal naglinang? Ang mga stock na ito ay naipon sa loob ng halos 3 buwan. 3 buwan. Nakagawa ako ng mga tabletang nagkakahalaga ng 255 batong espiritu. Dati lahat ay ipinamimigay ko. Hindi lang siya basta namimigay ng mga tableta. Kalahati ng Fanzatiango ang naipamigay na niya. Kahit ano pa ang sabihin. Ang kakulangan natin ngayong buwan. Kahit paano natakpan na. May makakain pa ang mga alagad. At kakayanin pa natin ang isa pang buwan. Napakahusay mo talaga, Nismui. Simula nang dumating ka, kumita na ang sekta. Huwag mo akong purihin. Ang husay ni Tam at Huyn sa paggawa. Ang tunay na may kalidad. Ako'y isa lamang. Tagabenta. Mui. Salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko malalaman kung gaano karami ang naipamigay ko nitong mga nakaraang taon. Ayos lang. Mula ngayon, 2 bagay na lang ang ipamimigay mo. Presyo sa puhunan at kasulatan ng utang. Pero, ang taga-Zis Kim Gians na iyon, ang sinabi ni Qin Xiao, ang paligsahan ng 5 sekta. Totoo nga. Ay, kakalutas lang sa problema sa pera. May panibagong problema na naman. Ay, ang paligsahan ng 5 sekta. Pagkalipas ng 3 buwan, sasali ang lahat ng 5 pangunahing sekta. Kasama ang sektang Heinten. Noong mga nakaraang taon, laging kulelat ang sektang Fanzia. Ano na naman kaya ang sasabihin ng mga tao sa labas tungkol sa atin? Ang sektang Fanzia. Iyong sektang sumasali lang para kumpleto ang bilang. Kung ganoon, sa pagkakataong ito, kulelat pa rin ba tayo? Kung gaya pa rin ang dati, malaki ang posibilidad na. Sanay na rin naman tayo. Sino bang nagsabing dahil sanay na tayo, habang buhay na tayong kulelat? Nagbitaw ng hamon si Qin Xiao ngayon. Sa susunod na paligsahan ng 5 sekta. Hinihintay lang niyang mapahiya tayo. Kung sakali, kung kulelat talaga tayo sa araw na iyon, masasayang lang ang kinita natin sa pagbebenta ngayon. Mawawala ng saysay ang lahat ng ipinangalandakan nating pangalan. Puro libreng palabas lang. Kung ganoon, sabihin mo, ano ang gagawin natin? Ang sektang Fanzia natin ay may 5 lamang na direktang alagad. Ang panganay mong senior brother ay mataas man ang antas ng iyong pangalawang senior brother. Hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang demonyo sa puso. Ang ikatlong senior brother ay alagad ng elixir. Hindi man dirigma. Ang ika-4 na senior brother ay nasa rurok ng pagtatatag ng pundasyon. Pero hindi pa nakabubuo ng ubod na ginto. Ikaw naman, kakapasok mo pa lang sa sekta. Alam ko, hindi sa ayaw kong lumaban. Pero sa totoo lang, ano ba ang ipanglalaban natin sa kanila? Tungkol sa pagpapahiya. Isang beses ka mang mapahiya. O ilang beses. Pareho lang ang sakit. Pero paano kung hindi tayo mapahiya sa pagkakataong ito? Tama ang sinabi ng junior sister. Paano kung hindi nga tayo mapahiya ngayon? Magsasanay ako ng espada. Magdadagdag ako ng 2 oras ng ensayo araw-araw. Kung ganoon, susubukan ko rin. Sisiguraduhin kong sa loob ng 3 buwan. Magiging posible ang imposibleng iyon. Hindi ako yung senior brother na basta na lang magpapahiya sa inyo. Ako na ang bahala sa mga elixir. Sapat para sa buong panahon ng paligsahan. 3 buwan. Ang paligsahan ng 5 sekta. Kung ganoon, subukan natin. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya sa araw na iyon.
Subukan natin. Ayos na. Ang unang kulog na anting-anting. 4 na segundo lang itong tumagal. Pero umilaw naman. At sumabog. Bago ito tuluyang sumabog, isa itong kumpleto. At gumaganang anting-anting. Palpak na naman. Kaunti na lang, huling guhit na sana. 3 anting-anting pa lang ang nagawa ko. Ubos na ang enerhiyang espiritual ko. Ilang guhit ba ang kailangan sa isang kulog na anting-anting? 38 guhit at sinisipsip nito ang lahat ng enerhiya ko. Kung sa totoong labanan, kapag pinagana ang anting-anting at pinasabog, isang piraso pa lang matutuyo na ako sa pagod. Pagkatapos maubos ang 3 anting-anting, magiging buhay na target na lang ako. Hindi pwede ito. Para malutas ang problemang ito, kailangan kong pataasin ang antas ng paglinang. At least kailangang doblehin ang reserba ng espiritual na enerhiya. Pataasin ang bisa mismo ng anting-anting. Pareho lang ang espiritual na enerhiya. Pero mas malakas ang magiging epekto ng iginuhit. Kailangan lang ng mas magandang papel at tinta ng espiritu. Iisa lang ang sagot sa lahat ng ito. Walang resources. Wala tayong magawa. Walang resources. Kung ganoon, tayo na mismo ang gumawa. Napakalawak ng likurang bundok. Huwag sabihin na puro bato lang ang nandyan. May ipapahayag ako. Sige, munting alagad na babae. Simula ngayon, magkukulong ako para magnilay. Gaano katagal ang pagkukulong mo? Hindi pa sigurado. Pinakamaikli, 1 buwan. At pinakamatagal. Depende sa sitwasyon. Munting alagad na babae. Anong antas na ng iyong paglinang? Nasa 2 antas ako ng kalagitnaan ng pagtatatag ng pundasyon. Kulang ang reserba ng espiritual na enerhiya. May 3 buwan pa bago ang malaking paligsahan ng guzong. 3 buwan na lang. Kailangan kong itaas ang antas ng paglinang ko bago iyon. Kung hindi, pag-akyat ko sa entablado. 3 galaw lang, ubos na ang espiritual na enerhiya ko. Pupunta ba tayo roon para makipaglaban? O para lang magpahiya sa sarili? Munting alagad na babae. Sigurado ka ba? Hindi ako sigurado. Pero kahit walang kasiguruhan, kailangan pa ring sumugod. Kung hindi, matutupad talaga ang sinabi mong mapapahiya tayo. At magiging literal na katotohanan iyon. Sinye, hindi pwedeng padalos-dalos ka. Himala nang nagkaroon ang sekta natin ng napakahusay na ugat ng espiritu ng kidlat. Kapag pinilit mong sirain ang sarili mong pundasyon, ang Kinyon sect natin, talagang lugaw na lang ang matitira sa atin. Alagad na babae, ako ang magbabantay sa iyo. Araw-araw akong magbabantay sa may pintuan. Huwag muna kayong ma-excite. Hindi ko pa tapos magsalita. Kailangan ng resources para sa pagkukulong at pagninilay. Pero hindi ko kailangan ang mga spirit stone ng sekta. Ha? Hindi mo kailangan ng spirit stone. Kung ganoon, ano ang gagamitin mo? Ang likurang bundok. Ang likurang bundok. Kakainin mo ang bundok, alagad na babae. Hindi literal na kakainin. May inabandunang minahan ng spirit stone sa likurang bundok. Kahit na naubos na ang nahukay roon. May natitira pa sa ilalim. Na espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiyang iyan. Parang tirang ulam lang. Kahit wala na ang pangunahing putahe. May sabaw pa rin. Kapag sinalok mo ang natitirang sabaw, makakagawa ka pa rin ng isang mangkok ng sopas na pansit. Ibig mong sabihin, kokolektahin mo ang natitirang espiritual na enerhiya, at gagamitin ito. Kailangan niya ng hanay na nag-ipon ng espiritu, at ang dami ng natitirang espiritual na enerhiya. Baka hindi rin magtagal. Alam ko. Kaya hindi lang hanay na nag-ipon ng espiritu ang gagamitin ko. Iguguhit ko rin mismo ang mga marka ng hanay, at i-renovate ang buong minahan, para maging isang simpleng silid pagsasanay. Kaunti lang ang natitirang espiritual na enerhiya. Pero magagamit ko ang hanay na nag-iipon ng espiritu. Para sipsipin papasok sa yungib ang lahat ng nakakalat na espiritual na lakas. Gawin nating 3 o 4 na beses ang konsentrasyon. Sapat na iyon para sa akin ang 1 buwan. Gumuhit ng mga guhit ng pormasyon. Marunong ka? Hindi. Pero may libro ako. Magbasa ng libro. Mag-aral. Gumuhit. Mali ang pagkakaguhit. Gumuhit ulit. Mga pangunahing kaalaman sa guhit ng pormasyon. Ang librong ito, parang ilang dekada na ito. Iniwan ito ng isang nakatatandang dalubhasa sa talisman sa ating sekta. Akala ko nawala na. Hindi naman nawala. Nakatago lang sa ilalim ng estante sa bodega. Ako ang nakahanap. Nahanap mo pati iyan. Ganoon na ba kahirap ang sekta natin? Na pati ang bodega ng mga talisman ay muntik nang maging tambakan. Kaunting halungkat lang, may jackpot na. Elders how? Ang tawag mo rito ay nakatagong yaman. Hindi lang nahukay ng maayos.
Sa susunod, magpulong tayo. Pag-usapan natin ang sistema ng inventaryo ng sekta. Ako, buong buhay kong pinamamahalaan ang bodega. Tapos sasabihan mo akong mag-inventaryo. Kaya nga sinasabi ko, mas bagay kay Elder Zhao ang humawak ng pera. Hindi ang mamahala ng kalat. Simula ngayon, ako na ang maghahalungkat sa bodega. May natitirang espiritual na enerhiya. Hindi marami. Pero sapat na. Ayusin lang ng kaunti ang loob. Ito na ang magiging silid pagninilay ko. Saan mo gustong maglinis, junior sister? Mabilis ang espada ko. Sanay akong magtabas ng damo at maghati ng bato. Huwag muna nating madaliin. Ika-4 na senior brother. Pumunta ka sa kanluran para sa akin. Mangolekta ka ng mga halamang espiritual na malalaki ang dahon. Mas marami, mas mabuti. Dapat makapal ang mga tangkay. Mga dahon lang ang kolektahin. Hindi ba dapat magtabas ako ng damo? Gagamitin ko ang hibla para gumawa ng papel para sa mga talisman. CJ, aalis na ako para mangolekta. Ika-3 senior brother. Pumunta ka sa tabi ng silid ng mga eliksir. Hanapin mo ang kahon ng mga batong espiritu na wala ng silbi. Ilabas mo para sa akin. Iyong mga batong ubos na ang espiritual na enerhiya. Pwede bang durugin at gawing pulbos? Pulbos ng sirang batong espiritu. Para saan naman iyon? Para gumawa ng espiritual na tinta. Sa ganitong paraan, habang nagkukulong ako para magnilay, makakapagsanay rin ako. Habang gumuguhit ng mga talisman, walang masasayang na oras. CJ, paano naman ako? May mission ba ako? Ika-2 senior brother. Ilang istasyon ng batong espiritu ang kailangan para ayusin ang minahan? Gaano karaming espiritual na enerhiya ang dapat ilabas? Ilang beses tataas ang kahusayan? Tulungan mo akong magkwenta. Magkwenta. Palagi kong iniisip na ang mga mata mong parang sa soro ay mas mahusay magkwenta kaysa tumingin ng tao. Ako na ang magkukwenta. Ano ang misyon ko? Senior brother, bantayan mo ang pasukan para sa akin. Dito ka lang magsanay. Bantayan mo na rin ang pasukan para sa akin. Kung may dumating at magtanong, sabihin mong nasa loob ako. Nagninilay ako at gumagawa ng mga elixir. CJ. Naputol. Ulitin natin. Nagkalat. Mali ang kurba. Dapat mas dikit. Ayun, umilaw. Pwede na itong daanan. Isang buwan na ang nakalipas. 2 lang ang laman ng isip ko. Tumakbo. At ano ang nangyari? Takbo ng takbo. At napunta ako sa sekta ng King Yun bilang junior na kapatid. Pagpupursigi ng todo. At naging hari ng pagsusunog ng kilay sa pagninilay at pagguhit ng mga aray. Bahala na. Sarili ko na lang ang pagurin ko. Mas mabuti nang ako ang magpursigi kaysa iba ang pumilit sa akin. Bakit narito kayong lahat? Junior na kapatid. Nakabalik na ako dala ang mga dahon. Isang buong dakot. Pati ang mga tangkay makakapal. Pulbos ng sirang batong espiritu. Napino ko na. Tapos na ang bilang. 5 punto. Isang mababang uri ng batong espiritu sa bawat bloke. Doble ang bilis. Sapat na para sa iyo. Ganito ba ang itsura ko ngayon? Parang nagmamadali sa palengke ng umaga. Parang nga. Ang saya naman dito. Kumpleto na ang mga gamit. Bukas ng madaling araw, papasok na ako sa yungid. Magsisimula na ang pagninilay sa pag-iisa. Junior na kapatid. Ako ang magbabantay sa iyo habang nagsasanay ka. Nasabi ko na kay pinuno ng sekta. Sabi ng pinuno ng sekta, mabuti. Sabi niya, mabuti raw. Sinabi rin ng pinuno ng sekta, na magpahinga ka ng mabuti habang nagsasanay. Huwag kang magutom. Kaya nagdala ako ng mga tinapay na niluto sa singaw. Ika-4 na nakatatandang kapatid. Alam mo bang mag-iisa akong magsasanay? Kahit 1 buwan man lang. Alam ko. Kaya kapag naubos ang mga tinapay, lalabas ako para kumuha ulit. Mabilis akong tumakbo. CJ, pumasok ka na. Pero kailangan mong makinig sa akin. Sa silangan. Sa kanluran. Kapag sinabi kong sa silangan, hindi ka pwedeng pumunta sa kanluran. Kapag sinabi kong umupo ka, hindi ka pwedeng nakatayo. Susundin ko lahat ng sasabihin mo, junior na kapatid. Napakaganda ng iginuguhit mo, junior na kapatid. Mga guhit ito ng aray. Hindi ito dekorasyon. Walang silbi ang ganda nito. Bibilang lang ito kapag kayang daluyan ng enerhiyang espiritu. Kaya ba nitong daluyan ng enerhiyang espiritu? Ay, kaya. Tagumpay ang unang bahagi. Ang galing. Henyo ka talaga, junior na kapatid. Tapos na ang pagguhit ng mga guhit ng aray. Sunod, ikabit ang mga batong espiritu. Simula ng aray na nag-ipon ng espiritu. Kung magiging maayos ang lahat, dodoble ang densidad ng espiritual na enerhiya. Ang lapot. Sang mukha. Masiksik pa ito kaysa sa silid pagsasanay ng sekta. Mga 3 ulit. Sapat na iyon. Nalutas na ng espiritual na kapangyarihan. Sunod, gumuhit naman tayo ng anting-anting. Kuya na pang-4. Dalhin mo rito ang mga gamit ko.
CJ. Sang mukha. Anting-anting na nagpapatawa ng todo. Pansamantala nitong mapapatawa ng walang tigil ang target. Kapag naubos ang lakas ng katawan. Anting-anting na haha. Medyo seryoso ang pangalan. Papalitan ko ang pangalan nito. Sang mukha, para saan ba ang gamit nito? Para patawanin ka hanggang hindi ka na makahinto. Mapapatawa nito ang iba hanggang hindi na sila makahinto. Kung ganoon, pagkatapos mong iguhit ito, subukan mo. Kuya na pang-apat. Alam mo ba, ang bagong anting-anting ay kailangang may sumubok para malaman ang bisa, di ba? Hindi ako natatakot. Sang mukha, gumuhit ka lang. Ako ang susubok para sa iyo. Kuya na pang-apat, darating din ang araw na mapapahamak ka dahil sa pagiging inosente mo. Mabibiktima ka nito. Pero ngayon, tulungan mo muna akong subukan ang anting-anting. Gumuhit ng anting-anting. Ako ang masusunod. Kapag pumalpak, ulitin na lang. Walang problema. Astig. Ayos na. Unang anting-anting na madilim na haha. Sunod. Kuya na pang-apat. Tapos na ang pagguhit ng anting-anting. Handa ka na ba? Sang mukha, ikaw na. Anting-anting na madilim na haha. Kumpirmasyon ng bisa, agad-agad ang epekto. Automatikong reaksyon, uri ng paguntog sa sahig. Hindi makapagsalita ng maayos. Pagsusuri ng bisa. Sang mukha. Ang anting-anting na ito ay nakakatakot. Kaya mo pa bang tumayo? May pangalawa pa tayong susubukan. Ang tawag dito ay anting-anting na paluhurin. Ano ang ibig sabihin yan? Literal na ibig sabihin. Kung ganoon, sino ang susubok? Na-active na ito. Kapag nasubukan na, mas madali na sa susunod. Sige na, kuya na pang-apat. Mag-ambag ka para sa sekta. Lumuhod na ako. Talagang lumuhod na ako. May pakiramdam pa ba ang mga tuhod ko? Nakokontrol mo ba? Hindi ko makontrol. Bisa ng anting-anting na paluhurin, agad-agad ang epekto. Reaksyon ng target. Hindi makontrol ang mga kalamnan ng tuhod. Nasa perpektong posisyon ng pagluhod. Pagsusuri ng bisa, napakahusay. Saan mo naman naisip ang mga anting-anting na ito? Wala sa mga aklat. Ang pinakamagandang bagay ay iyong wala sa mga aklat. Nasa mga aklat ang lahat. Alam din iyon ng kalaban. Hindi inaasahan. Diyan nagiging tunay na lihim na sandata. Tama ang sinabi mo, junior sister. Ang patakarang pang-asasin ay ang umatake ng hindi inaasahan. May mas malupit pa ba? Naihiti ko siya gamit ang dalawang anting-anting. Siya pa mismo ang humingi ng dagdag. Anong materyales ang ginamit mo rito? Ang tibay naman nito. Meron. Hintayin mong makaipon ako ng sapat na espiritual na enerhiya. Isa-isa nating subukan. Kung ganoon, ako na ang punong tagasuri ng anting-anting. Naputol ang daloy ng espiritual na enerhiya. Junior sister, bakit nabawasan ang espiritual mong enerhiya? Walang problema sa feeling tigran. Wala ring problema sa mga batong espiritual. Pero naputol ang pinagmumulan ng espiritual na enerhiya. Imposibleng maubos sa loob lang ng 7 araw ang natirang enerhiya sa ugat ng minahan. Sa tantiya ko, dapat tatagal pa iyon ng kahit 1 buwan. Hindi naubos ang espiritual na enerhiya. May sumipsip nito. May kung ano sa ilalim. Nakikipag-agawan ito ng enerhiya sa feeling tigran. May tao sa ilalim. Kuya Xiao. May dala kang espada. Meron. Kung ganoon, bumaba tayo at tingnan. May pag-asa. Dito tumatagos pababa ang espiritual na enerhiya. Hindi malaki ang siwang pero sapat ang lalim. Umaagos ang kapangyarihang espiritual sa siwang. Parang tubig ulan na dumadaloy papunta sa kanal. Ang dulas naman ng daloy. Junior sister, noong idinikit ko ang palad ko sa lupa. May nanginginig na kung ano sa ilalim. Parang tibok ng puso. Pero napakabagal. Bawat 5 hinga, isang pitik. Hindi ito mukhang buhay na tao. Parang isang dambuhalang bagay. Parang natulog ng 3 buhay pero humihinga pa rin. Ayon sa karaniwang takbo ng mga kwento, sa ilalim ng ganitong abandonadong minahan, maaaring isang pamana o isang malaking gulo. Ano man sa dalawa, mas mabuti na iyon kaysa manatiling mahirap. Maghukay tayo. CJ. Ayos, tingnan ninyo ako. Grabe ang bugso ng espiritual na enerhiya. Mas malakas pa kaysa sa matandang pinuno ng sekta. Mas mabagsik pa sa tubig panghugas ng paa ni Headmaster Wei na 3 buwan nang hindi pinapalitan. Siguradong may magandang bagay sa ilalim. Junior sister, umatras ka. Susundan ko ng isa pang hiwa ng espada. Ikaw.
Xiao Zhaoye. Ikaw. Junior sister, nagkaproblema na naman ako, ano? Nasaan tayo? Ha? Junior sister. Ano ito? Mga marka ng isang espiritual na pormasyon. Pero hindi ito iyong karaniwang tira. Ang isang ito ay masalimuot. Sobrang masalimuot. Hindi bababa sa 5 patong ang magkakapatong na estruktura. Kuya Xiao. Sa tingin mo ba, mas mataas ang antas nito kaysa sa malaking pormasyon na nagbabantay sa sekta? Wala akong naiintindihan. Pero mas maganda nga ito kaysa sa sirang pormasyon ni Elder Zhao. Iyong sirang pormasyon ni Elder Zhao. Hindi man lang mapipigilan ang isang baboy ramo. Ang mga marka ng pormasyon sa lihim na silid na ito. Nakakubli ang espiritual na kapangyarihan. Napakapino ng pagkakabuo. Hindi bababa sa 5 patong na magkakapatong. At gumagana pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, daan-daang taon na itong umiiral. Daan-daang taong gulang na ang pormasyon pero kumikislap pa rin. Ano ba talaga ang pinagmulan ng mga ninuno ng Fan Zedien?